Good morning, everyone. Good morning, Sir Rodriguez. I am Jessamine Rama, and I am the second reporter in this morning. My topic is all about the legislative branch. So, I know na meron na kayong kaunting background about the legislative branch dahil natakal na ito ng mga reporters ni Adrian Almonicar, specifically report ni Darius Villafranca about the three branches of the Philippines. 'Di ba? What is it again? The executive, legislative, and the judicial. So, sa ngayon is ang tatalakay natin about the legislative branch because I believe siguro na nakita nyo na or narinig nyo na yung explanation ni Tracy about sa executive branch. So, let's proceed to the um, legislative also. So, we all know naman, di ba, na ang legislative branch is all about creating laws, enactment of laws, or imposing laws. So, before we delve into the legislative branch, kung ano nga ba ito, para saan nga ba ito, ano nga bang meaning nito, ganito, ganyan yan. So, let's proceed first about sa sayings na iniwan ni Eleanor Roosevelt. So, ang sayings na sinabi niya magpo-pop up dito sa screen, which is, it isn't enough to talk about peace, one must believe in it. And it isn't enough to believe in it, one must work at it. So, based on your opinion sa nakita niyong sayings ni Roosevelt, ano nga ba yung ibig sabihin nito? Para saan nga ba ito? With regards to to legislative branch kasi yun naman talagang topic natin. And I believe na para doon yun. So, you can have your opinion, your thoughts, dyan sa sarili nyong bahay kasi naka-video lesson lang naman tayo. Pero, I will give you also my opinion also about that saying kasi ako lang yung nandito. Ako lang yung nandito. So, for me siguro, ang kanyang sinabi, it isn't enough to talk about peace in regards of legislative branch. So, di ba sa legislative kasi, meron yan, andyan yung Senate, andyan yung House of Representatives. So, they were talking about the peace of the Philippines, sa nation, ganyan-ganyan, peace natin dito sa state, itong state na to, itong country natin, peace, about the justice, about the progress, ganyan, pinag-uusapan nila yan. So, according to Roosevelt, hindi lang sapat yung pag-usapan nyo lang, hindi yung sapat yung marami lang kayong sabihin about dito, about ganyan. So, dapat, paniwalaan nyo rin, ba diba? Paniwalaan nyo rin na, okay, ito siya is So, dapat paniwalaan nyo rin. So, kunwari, ito siya, makakatulong to siya dito sa Pilipinas. Ito siya is, mayroong progress na mangyayari kapag ginawa natin ito. Ito siya is, makaka-harm to siya sa Pilipinas, ganyan, makaka-harm ito sa mga tao dito sa Pilipinas. So, dapat paniwalaan nyo rin kung ano yung sinasabi ninyo. And also, dahil naniwala na kayo, dapat may gawin kayo, 'di ba? Next is may gawin kayo. Hindi enough na paniwalaan niyo lang, na pag-usapan niyo lang. Dapat meron kayong action na gagawin. Next to the belief is the action. Anong gagawin niyo para mapatupad to siya? Anong gagawin niyo para maging okay ang takbo ng ating bansa? So, sa legislative branch is ang ginagawa nila, ang pwede nilang gawin is mag-create ng law, tapos mag-approve ng budget or pwede rin gawa ng mga resolution. So, overall, hindi ko lang i-delve into masyado itong kanyang sayings kasi sayings lang naman ito ni Eleanor Roosevelt. So, sa he is or she is reminding the lawmakers na hindi lang sapat yung pag-usapan lang, hindi lang sapat na paniwalaan lang. Dapat meron din siyang corresponding na action. Dapat may action na gagawin para mas mapabuti yung takbo o andaloy ng ating bansa. So, I believe na meron kayong naintindihan or in your own opinion kung ano man gusto nyo, ano man sa tingin nyo yung ibig sabihin ng sayings na yan. So, let's proceed to the main topic, which is the legislative branch. So, ang legislative branch is, we all know na diba na ang legislative branch is the one who create laws. Legislative branch, power of the government is vested upon the Congress of the Philippines in accordance with the 1987 Constitution. So,
ang legislative branch is vested into the Congress. So, ang Congress, member ng Congress, 'di ba, kay House of Representative and the Senate. So, ang paggawa ng laws, ang pag-approve and also ang enact ng mga laws is binigay siya, ang power na yun is binigay sa mga senators and also sa mga House of Representatives. So, sa Congress, merong two, diba? Dalawa. Hinati siya sa dalawa. Which is, binanggit ko na kanina, the House of Representatives, which is considered as the lower house, and the Senate of the Philippines, which is considered as the upper house. So, dito, ang Senate, ilan nga ba ang member ng Senate or ilan din ba ang member ng House of Representatives? So, sa Senate, composed po siya ng 24 senators, and sa House of Representatives is not more than 250 members. So, included na po doon yung mga party list, yung mga ganyung representative about sa yung mga group party list, di ba? Alam niyo naman siguro kung ano yung party list, yung sa makikita natin yung katulad dyan sa probinsyano party list ba yon? Tama? Correct me if I'm wrong. So, yun siya. So, ano nga ba ang qualifications? Let's talk about the qualifications para maging qualified candidate ka ng Senate, and also the House of Representatives. So, magpa-pop up sa screen niyo ang first na qualification for both muna, hindi muna tayo sa differences. So, both qualifications, so first is dapat natural-born Filipino citizen ka or natural-born citizen of the Philippines ka. So, dapat Filipino ka kapag tatakbo ka ng senator. And also, pangalawa, able to read and write. So, dapat marunong kang magbasa at magsulat. So, for me lang dapat dapat nakapagtapos ka or nag-aral ka man lang ng laws para mas maintindihan mo, para alam mo kung ano yung kailangan ng mga tao, alam mo yung paano gumawa ng laws, anong paikot-ikot, pasikot-sikot ng about dyan sa public servant ninyo na about sa law, so paano paggawa niyan. Pero, according sa book, is dapat marunong ka magbasa at marunong ka magsulat. And last is dapat registered voter ka. Dapat voter ka ng Pilipinas or registered voter ka dito sa Pilipinas. So, yun siya ang qualifications ng dalawa. So, ano nga ba yung kaibahan ng qualifications ng dalawa? Sa Senate is dapat at least 35 years old ka or 35 above para makatakbo ka sa Pilipinas. And dapat resident ka ng Pilipinas for not less than 2 years. So, dapat nandito ka na sa Pilipinas, nakatira ka na sa Pilipinas, not less than 2 years before the election days. So, bagong election, dapat nandito ka na 2 years pa lang bago yung election. While sa House of Representative naman is dapat 25 years old ka above. 25 years old or above bago ka makatakbo as a House of Representative o mapabilang sa House of Representative. And also, dapat resident ka ng Pilipinas for at least 1 year. Dapat resident ka sa district na kinabibilangan or ginarepresentahan mo god. Yon, dapat nakatira ka doon for at least 1 year before the election. So, yun yung mga qualified candidate for the Senate and House of Representative. So, let's proceed sa term ng new elected Senate and also House of Representatives. So, instead of saying House of Representatives, let's say nilang congressman and congresswoman. So, sa term nila, 'di ba, meron na elected na, meron ng mga new Senate, meron ng senators, meron ng new representatives. So, magsa-start ang kanilang term sa noon or tanghali ng June 30 after sa kanilang election, after the election nila. So, they will serve in 6 years. Sa term nila, mayroon silang 6 years. Same with the president. Sa Senate to siya sa Senate. Ang senator is mayroong 6 years na magsaserve as a senator. And bawal silang tumakbo with more than 2 consecutive terms. So, dapat magtatakbo sila ulit is dapat mayroong agwat.
While sa House of Representative naman is meron silang 3 years na magsaserve as a representative, and bawal silang tumakbo or bawal silang manalo with 3 more than 3 consecutive terms. So, pwede sila ngayon, pwede silang maging congressman ngayon, then after 3 years, magtakbo sila ulit, then manalo sila ulit. So, pwede yun siya. Basta, hindi yung tatlong sunudan na nanalo sila, hindi siya pwede. Against, siguro siya sa law. And then, in case of merong vacancy sa Senate or sa Congress, merong position na vacant, merong special election na mangyayari in accordance to the Section 9 of Article 6 sa Pilipinas. So, magkakaroon ng special election para sa vacant na position. And then, kapag meron nang na-elect na new Senate or new representative is makaka-serve lang sila or maano lang nila yung kanilang position if ever na yung position na vacant is hindi pa siya expired or hindi pa siya expiring. Kasi, di ba, kunwari, ngayon, may vacant, and then, malapit na yung election naman, so, hindi na kailangan ng special election. Kasi, useless siya in a way na pa-expire na yung position, so, ilang days lang o ilang weeks lang siya makaka-serve. So, if ever na mayroong special election na mangyayari and mayroong new elected ulit na Senate and representative is dapat hindi pa expiring yung kanilang di ba expiring yung position na vacant. So, next is the primary function. So, ano nga ba ang primary function ng legislative branch? So, ang primary function niya, again, is mag-create ng laws, mag-enactment, and amendments of laws. So, sa pag-propose ng law, is meron yan siyang, pwede siyang manggaling sa senators, or representative. Pwedeng sila lang ang gumawa nun. Pero, pwede rin siyang manggaling sa mga tao na nire-representahan ng mga congressman, ng mga representative. Like, for example, sa mga district, sa kanilang representative, sa kanilang province, yung party list nila, pwedeng manggaling doon yung laws na pwedeng ipatupad. And also, pwede rin manggaling sa another two branches, which is the judicial and the executive. So, pwede rin silang mag-create ng laws, pero kailangan nila itong i-consult muna or i-approve muna ng syempre ang main na mga tagapamahala ng legislative branch, which is the Senate and the congressman. Sa mga congressman naman, sa mga elected representative naman, is meron silang duty na if ever meron silang tutugunan, if ever na mayroong problema yung kanilang mga constituents or mayroon silang concerns, ganyan, dapat nila itong tugunan. Yun ay isa sa kanilang duty as a representative sa kanilang district. Yun lamang about sa mga tao sa loob ng legislative branch, kung anong ginagawa nila doon, kung anong qualifications para maging isa sila sa Senate and isa sila sa House of Representatives. So, let's proceed sa creation of bills. So, ito siya na topic is hindi ako ang discuss dito kasi hinati ko siya sa aking members na si Chirila Indag. So, ang creation sa laws and sa mga bills is itatopic niya sa another na video lesson. So, punta lang kayo sa kanyang video lesson para mas maintindihan nyo kung paano nga ba gawin yung bill, para saan nito, anong purpose nito. So, let's proceed to the resolution. So, about the resolution, it conveys principles and sentiments of the official Gazette website, including the current information of the elected officials and their committees. So sa resolution, it is the formal decision and statement made by the government or the lawmakers. So it is not same as the laws because, or in a way na resolution is parang sa mga specific lang siya na mga tao or specific lang siya na lugar pinapatupad. Unlike sa laws na dapat lahat sa buong Pilipinas is pina-follow talaga yung law na yon. So sa resolution, it is more on the ideas, more on the expressing opinions,
more on taking actions with the events or activities na ginagawa sa ating bansa. So, mayroong three types ang resolution, three main types ng resolution. So, first is the joint resolution. So, sa joint resolution, agreed upon by both the House and Senate and need the approval or the signature of the President. So, sa joint resolution is dapat napagkasunduan ng dalawang member ng Congress, which is the Senate and the House of Representatives, and also dapat may pirma or approval ng President bago ito mag-take effect. So, sa joint resolution is more on specific action like changing rules or providing money. So, for you to understand more about the joint resolution, here is the example. The emergency fund. So, example ng joint resolution is the emergency fund. A joint resolution to release money to help a town recover from a flood. So, example nitong joint resolution is itong emergency fund. They are going to release a money para pantulong doon sa nabahaan, according sa example sa nabahaan or specific na lugar na nabahaan. So, yan ang example of joint resolution. So, next naman na resolution is the concurrent resolution. So, concurrent resolution agreed by both the House and Senate but don't go to the President. They're more about how Congress work together. So, sa concurrent resolution, same with the joint resolution na dapat mapagkasunduan ng dalawa, ang House and also ang Senate, pero hindi na kailangan ng perma or ng approval ng President. Kasi, dito sa concurrent is more on the, how the Congress, how Senate and representative work together to make solutions or make the resolution. So, one of the example of it is the setting a meeting. A concurrent resolution to schedule a big meeting between the House and Senate, like for the President's State of the Union speech. So, isang example ng concurrent resolution na not needed na ng approval ng President and also dapat sa two chambers lang ang ang mag-asikaso nito is ang setting a meeting. So, di ba? Kadalasan, if ever nagagawa ang Pangulo ng mga State of the Nation or mga State of the Union, is nandiyan talaga ang Senate and Representative. Pero before that, they were going to set a meeting or a solution, set a meeting, big meeting para pag-usapan kung ano yung mga kailangan, kung ano yung mga dapat gawin in that day sa speech ng Pangulo. And next is the shared opinions. So, on concurrent resolution to officially recognize a holiday or honor a national figure like a resolution celebrating Teachers Day. So, like what I said kanina na resolution is more on specific persons, specific people, specific na lugar. So, dito sa concurrent resolution din is gumagawa rin sila ng resolution like yon sinabi ko na celebrating as Teachers Day, isa rin siya sa resolution na maglaan ng araw o ng buwan na igunita ang Teachers Day. Yun ay yung para sa mga teachers, para sa kanilang kadakilaan, di ba? Kadakilaan na magturo, ganoon. And also, one of the examples sa mga national heroes, yung kay Bonifacio, di ba? Meron tayong Bonifacio Day. So, yan, isa rin yan sa ginawa ng Congress na resolution. Yung kay Rizal Day, yung Bonifacio Day, yung gano'n, or mga paggunita ng Independence Day, yan siya is ang concurrent resolution. And last is the simple resolution. So, dito sa simple resolution, passed by only one chamber, either the House or Senate, is used to handle internal matters or express opinion. So, dito naman sa simple resolution is not necessary na nandiyan ang both chambers. Pwede na isa lang, pwede ang Senate lang, pwede ang House lang. And dito naman, example naman ng simple resolution is honoring someone. So, for example, ang Senate resolution na i-honor yung mga
i-honor yung mga athletes na nanalo sa Olympics, sa Asian Olympics ng gold. So, yun. They were going to congratulate them in a way na bigyan ng certificate and also mga benefits like pera or bahay, yung mga ganun klase resolution. So, yun lang sa simple resolution. Again, tatlo sila. The joint resolution, the concurrent resolution, and simple resolution. So, joint resolution, again, kailangan agreed ang both chambers, ang House and ang Senate, and also needed ang approval ng President. Second naman is ang concurrent resolution, still needed na agreed ang dalawang chamber, pero hindi na kailangan ng approval ng President. And last, the simple resolution is pwede lang na isa lang sa kanila, isa lang na chamber ang gagawa ng resolution na yon. So, yun lang for the resolutions, and I hope na naintindihan niyo yun. So, we all know na, di ba, na, laws in the Philippines really impacted the people's life. Our country, our state, di ba, malaki siyang epekto sa atin. In a good way and also in a bad way, and also na may mga laws din ba tayo na hindi rin ganoon kaganda ang epekto sa atin bilang Pilipino. So, it's really important to have laws or regulating individuals para rin siya sa safety natin as a Filipino, and also sa progress ng ating bansa. So, like for example, sa mga laws or mga latest landmark laws na napatupad na dito sa Pilipinas. First is yung, di ba, the added tax or the Sin Tax Reform Act, additional taxes for tobacco product and alcohol beverage. So, itong added tax, I don't know what specific year siya nangyari na pinataas na yung taxes ng mga tobacco products and alcoholic beverages. So, there are two benefit of it. So, first is, malesen siya in a way na mahal na siya, di ba? Na nagmahal siya, so, malesen yung pagbili nila ng mga tabacos, mga sigarilyo, di ba? Yung mga sigarilyos natin, from 40 ang kaha to 100, 150. So, para mas malesen siya, and also mas malesen na rin yung mga tao na gumagamit ng mga ganoong product. And also sa alcoholic din, para malesen din yung sobrang pag-inom o yung inom ng inom kasi sa sobrang mahal na niya. So, ang ikalawa naman is, sa mga taxes na kinukuha doon is, pwede siyang ilagay sa iba pang mga institution, iba pang mga sekta ng ating government. For example, sa DSWD, pwede siya doon ilagay, or sa mga projects na ginagawa sa Pilipinas. So, malaking tulong din siya. And also, yung rin, di ba, yung Enhanced Basic Education Act, yung basic education is mas pina-enhance pa nila in accordance sa mga international na mga ways of teaching, di ba, para mas maayos, mas mataas na knowledge ang makuha ng mga estudyante. Next is the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. So, ito siya is yung providing unnecessary tools or yung mga dapat gawin, or family planning, o kung paano mag-raise ng child ng maayos, paano yung family planning, para maging organized yung pagpaplano sa pamilya, hindi yung palaging anak ng anak lang, yung ganun na ganun, tapos wala naman palang pambili ng mga kinakailangan para sa anak. So, yung ganun na klase na act. And, sa sa legislative branch, so, ang legislative branch has a power to impeach a president, a vice president, Supreme Court members, constitutional commissions, and ombudsman. So, di ba, nakikita natin yun ngayon na meron si VP Sara na tinatry na impeach ng mga members of legislative branch, the Senate, and the House of Representatives. They are trying to impeach Sara because of the allegations na pinaparatang sa kanya. So, yun ang example ng kakayahan ng mga legislative branch na mag-impeach. I don't know kung meron na bang na-impeach na tao or na president or ng mga kung ano-ano pa ba dyan na member ng politics ang legislative branch. So, even though na sobrang taas na posisyon yan, na president man yan o VP, they have the
power to impeach them if ever na meron silang ginawang mali or sobra na yung ginawa nilang mali. So, paano daw? Paano ba nila i-impeach yun? By voting, two-third voting, magkahiwalay ang House of Representatives and Senate. So, kung ano man ang mabotohan, kung mas mataas yung i-impeach and kung mas mataas yung hindi, it depends. So, legislative branch has the only power to declare a state of war and revoke any proclamation of martial law by the president. So, ang legislative branch lang din ang may power na declare ng war or i-revoke ang any proclamation. For example, ang president is nag-proclaim siya na meron na mag-impose ng martial law. No, it needed the permission, approval of the legislative branch. Kasi, I firmly believe siguro dahil sa mga natutunan ko sa report ni Adrian, siguro dahil doon sa nangyari sa kay Ferdinand Marcos, yung unang president na Ferdinand Marcos, yung pag-impose ng martial law, which is naka-affect talaga ng sobra na halos wala na yung three branches, yung executive na lang yung siging kilos ng kilos. So, dapat balance, balance yung power na hinahawakan. Dapat hindi lang sa president lahat. So, yun, dapat balance ang executive, ang legislative, and judicial para maayos yung takbo ng ating bansa. So, I think that's all for the report for the legislative branch, and I hope na marami kayong natutunan about sa report ko, about sa creating laws, about sa mga tao behind the legislative branch, kung sino-sino sila or sino-sino sila, kung ano-ano ang mga ginagawa nila, kung ano yung power na pwede nilang gawain. So, yun lamang, and let's proceed na siguro sa judicial, which is itatakal ni Femi Ampere.